Sunshine Radio Report! Resolusyon para imbestigahan ang walang basihan na pagsuspinde sa SMNI ginawa ni Senator Robin Padilla. Ang detalye mula kay kapartner MJ Mondihar. Isang resolusyon na inihain sa Senado para imbestigahan ang walang basihan na pagsuspende sa SMNI. Sa isinumiting proposed resolution 960 ay naispo ni Senador Robin Hood Padilla na ito imbestigahan ng Senate Committee on Public Information and Mass Media kung saan po siya ang chairman. Nakasaad din sa nasabing reso na hindi napatunayan ng NTC, National Telecommunications Commission, sa show cause order at suspension orders dito sa SMNI kung bakit kailangan suspindihin ang operasyon ng himpilan. Tuloy kami nakikita sa free radio and free TV, sa cable muna at social media. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit kailangan ng suspension para maiwasan ng serious and irreparable damage or inconvenience to the public or to private interests. Ayon kay Senador Padilla, hindi pwedeng labagin ang karapatan ng mamamayan sa public information. Yan ang tunay na PI, public information, na anyay nakatutulong sa publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabuting pananaw sa mga issue na umaapekto po sa lipunan. Ipinunto naman ni Padilla na malinaw ang Korte Suprema sa kaso ng Chavez versus Gonzales noong February 2008 na mahalaga ang kalayaan ng media. Sa buwan ng Disyembre nakaraang taon, pinatawan ng NTC ng 30-day suspension ang SMNI dahil raw sa mga paglabag sa terms and conditions ng franchise. Ang ginawang basehan ng desisyon ay ang pagdinig ng Kamara sa nasabing mga violation raw ng himpilan sa franchise nito. Dating Pangulong Duterte, hinimok ang mga testigo ni Honit Ontiveros na magtanggal ng maskara. Ang detalyo o report mula kay kapartner Carlo de la Peña. The Constitution is very clear to confront the witnesses, hindi lang sa korte, hindi sabi in the courts of law, to confront his witnesses in public. So, kung ikaw may atraso ako sa iyo o ayaw mo sa akin, putain, harapin mo ako, sabihin mo kung ayaw, ano ang kasalanan ko sa iyo at sabihin ko sa iyo kung gaano ka sa akin. Good. Yun. Bakit mo ako gagawa ang supot? Hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga testigo ni Senator Risa Ontiveros na tanggalin ang kanilang mga maskara dahil ito ay naaayon sa konstitusyon ng Pilipinas. Ayon kay Duterte, dapat harap-harapang magsalita ang mga testigo na hindi itinatago ang kanilang mukha, lalo na't mabibigat ang mga akusasyon na kanilang ipinapataw laban sa buting pastor na si Pastor Apollo C. Kibuloy. The Constitution says to confront witnesses. How can you confront the witnesses even if it is not a court of law? Still, accusations are made in the Senate, which is an official organ of government, and whose testimonies are placed under oath. Yeah. Tapos lagyan mo ng supot. Di pa papayag niyan. Kulungin mo na akong kulungin. Pagdating ko doon sa Munting Lupas, di pa papayag niyan. Sabihin ko sa iyo, you read the Constitution. What does the Constitution says? Does the Constitution says that you can make the accusation in public under a supot over your face? Inihalin tulad din ng dating Pangulo ang mga testigo ni Hontiveros sa isang makapili na ikinukubli ang ulo gamit ang bayong habang itinuturo ang mga kapwa Pilipino. One thing that really that bothers me most is yung may magtestigos na nakakover. Parang hapon, during the Japanese time, may mga itong mga idiot na treasonous, maglagay ng supot tapos magturo kung sino yung anti-Japanese.
it's an anathema to me. I will never allow it. Ako sa totoo lang, sabihin ko, kung sino man ang witness mo, tanggalin mo yung supot mo. So tanggalin mo yung supot mo, confront me kung ano ang kasalanan ko in front of the world. Amen. Hindi ito panahon ng hapon, magsabi ka, oh, sige, mag-testify kayo. I will invoke the Constitution, and if you want, I will just walk. Sabihin ko kay Pastor, lumakad ka, Pastor. Pag inaresto ka, magsuntok ka na muna tayo dito. Para kay Duterte na dati na ring naging piskal sa mahigit kumulang 10 taon, kung ang dahilan ng pagtatakip ng mukha ng mga testigo ay dahil sa natatakot sila na malagay sa panganib ang kanilang mabuhay, ay nariyan naman ang gobyerno para protektahan sila. The state must protect the witness of Ontiveros. Pag sinabi niya PNP, provide 1 battalion to protect this witness, ang PNP kailangan must make sure na pag namatay itong witness na ito, ikaw, PNP official, you will answer for it. Yan. Hindi yan sa supot. Gobyerno ang tawagin mo. Witness yan ng gobyerno. Kasi ang agrabyado dito, gobyerno, sige, protect. Hindi yan, magtago-tago ka ng supot. Sabihin mo si Acorda, pati yung army. Si Browner, sabihin mo, pati ikaw, John Browner, ikaw mag-contribute ka rin sa security ng tao na ito. Because she is entitled to the protection of the state, and the state must provide the protection whether Browner or Acorda like it or not. Ganon yan. Nasabi ko, para malaman na lang natin. Samantala, hinamon din ni Pastor Apollo si Hontiveros na ipatupad ang 17 kondisyon niya bago humarap sa Senate Committee para maging patas ang laban. Isa rin sa mga kondisyon ni Pastor Apollo ay ang ipakita ang mukha ng mga pekeng testigo at huwag limitahan ang sagot niya sa anumang tanong sa simpleng oo o hindi lamang. Bagay na sinang-ayunan ni Duterte na dati na ring naging mambabatas. Mainly kasi ang Senate is inquisition. Parang undemocratic talaga. You cannot confront the witnesses, making outright the accusation there in front of the public. Hindi mo mabuko, hindi ka makasagot. Kung sabihin lang mga senador, makinig ka lang, o na congressman, makinig ka lang. Bakit alam ko? Galing ako doon noon. Look at the abuse of power of these people who are there. How can I respect you? How can I face you and respect you? Itong aking 17 conditions are not unfair. They are just for the fairness of the fight. Punta ko dyan, you waiver your rights of contempt power, you waiver your rights of immunity, and I can cross-examine all of your witnesses. 17, basahin mo yan. O di fair tayo. Fair tayo, maglaban. Huwag mo kung palabanin sa'yo nakatali kamay ko. Tapos ang yabang-yabang mo. Ang yabang-yabang mo, alis ka dyan sa Senado, pili ka ng lugar, magdebate tayong dalawa dito sa SMNI na wala kang contempt power. Kahit lahat ng congressman na kasama mo, magsama na kayo, pati yung nasa kongreso. Sila si Pimentel, sila si Tambunting, magsama kayo. Magdebate tayo, ako lang isa dito. Tapos, debatihin ninyo ako dito with any issue. Walang contempt power, pantay ang atin, dito kayo makikita ko. Laban ako sa inyo.
Pero, wag mo palabahan na katali kamay ko. Nakatali pa ako. O tapos ang yabang-yabang nyo. O tapos ang mga witness ninyo, puro pa mga sinungaling. And you know that they are lying. Under oath. Kaya tinakpan mo yung mga mukha nila. You know that. Ikaw, ako, sabi mo, takot ako sa Kongreso? Takot ako sa Senado? Hindi. Ikaw takot sa Korte. Bakit ayaw mo pumunta sa Korte? That is where the judgment should come from. It should not come from you. Ang mapupunta ako dyan, anong mangyari? Igigilty mo ako? Ang mangyari mo lang, contempt, tapos bilanggo. Yun lang. Tapos mayroong naghihintay sa akin doon, dali na ako somewhere or wherever. Ganun ang laban natin, hindi patas. So, answer my 17 conditions, verify them, and then sign them, and I'll be there. Pantay ng laban natin yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. At mga miyembro ng KOJC, handang magsakripisyo makamit lang ang tunay na pagbabago. Ang detalye mula kay kapartner Almar Forzuelo. March 6, 2024, araw ng Miyerkules, sinimula ng grupong Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang 7 araw na laban kasama ang Bayan Prayer Rally. Layo ng grupo na ipabatid sa sambayan ng Pilipino ang kinakaharap na problema ng Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Matapos kasi ang halos 2 taong panunungkulan ni Bongbong Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa, wala pa rin anilang nakikitang pagbabago. Lalo na hanggang ngayon ay hindi pa rin natupad ang pangako nito noong eleksyon na gawing 20 piso ang kada kilo ng bigas. Ang alam natin, napakabuti. Pero itong huli, hindi pala natin alam na nabudol pala tayo. Kay President Bongbong Marcos, ito po ay masasabi namin sa inyo, kami po ay nabudol ninyo. Akala namin matuwid kayo. Akala namin okay kayo. Yung pala, hindi talagang nabudol nyo kami. Hindi naman matatawaran ang ginawang sakripisyo ng ating mga kababayan na dumalo sa nasabing prayer rally. Pagkatapos kasi ng programa ay sila din ang nagtutulong-tulong para ayusin at linisin ang liwasang Bonifacio kasama ng Freedom Park at talagang makikita sa kanila ang bayanihan spirit. Matapos na malinisan ay naglatag na ang mga ito ng tent. Yung iba naman ay sa upuan na natutulog. Yung sa ating mga nakausap dito, handa nilang gawin ang anuman, maipakita lang ang pagmamahal para sa bayan. Hanggang sa wakas, hanggang sa buhay namin, ipaglalaban namin yan. Kasi karapatan namin to. Kasi mga Pilipino kami. Pasimula pa lang ng hakbang ng aming gagawin ngayon na pagsisigaw dito sa lugar na ito. Hanggang saan makarating ang labang ito. Hindi kami titigil hanggat hindi ka bababa sa pwesto mo. Kaya po namin ialay ang aming buhay para sa pinaglalaban ng aming pinakamahal na pastor. Hindi lamang po kami nagsasalita na hanggang sa kaduluduluhang hininga ng aming buhay. Lalaban kami, pastor. Hanggat may buhay, may lakas, ibibigay ko ito para sa ating bayan at sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo Kibuloy. Walang kailangan kung abuti ng 1 buwan. Mananatili ako na susuporta sa layunin, intensyon namin para makamit ang hustisya, ang kalayaan, lalong-lalo na ng bansang ito, at ang fair na pagtrato sa sambayanang Pilipino. Inihayag din ng grupo na ang kanilang mga isinisigaw ay hindi lang para sa kanilang kapakanan, kundi pati na rin sa buong sambayanan. Samantala sa kanyang mensahe sa prayer rally, sinabi ni Pastor Apollo na ginagawa lang anya ang panggigipit sa kanya sa SMNI at sa mga Duterte upang takpan ang usaping dapat tutukan ng taong bayan, kabilang na ang isinusulong na People's Initiative. Nanawagan din ang butihing pastor na huwag itong hayaang mangyari at ipanawagan ng publiko ang pagbubukas ng mga libro ng mga kongresista upang hindi manaig ang korupsyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Samantala mga kapartner, nagpatuloy nitong Martes ang ginawang prayer rally ng Laban Kasama ang Bayan, kabilang na ang mga KOJC members at mga suporter
ng SMNI at ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Naniniwala ang KOJC members at mga supporter ni Pastor Apollo C. Kibuloy na hindi tama ang panggigipit ng mga ito kay Pastor. Kasabay ng isinagawa nitong Martes ang hearing sa Kongreso sa prangkisa ng SMNI, ngunit hindi nagpatinag ang mga laban kasama ang bayan prayer rallies. Naroon din ang whistleblower at dating opisyal ng PCSO na si Sandra Cam upang magpahayag ng pagkadismaya sa mga desisyong ginagawa ng gobyerno, partikular na sa Kongreso. Patuloy din ang pagpapahayag ni Cam sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno, partikular na sa PCSO. Isa rin sa nagpahayag ng kanyang mga hinaing sa gobyerno at kay First Lady Liza Marcos, si Attorney Glenn Chong. Pinuri rin ni Atty. Chong ang mga kabataan na lumahok sa prayer rally at tumayo para sa katotohanan. Nagpakita rin ng suporta si VP Inday Sara Duterte sa mga rallyista at si dating spokesperson ng Malacanang na si Atty. Harry Roque at ang dating Chief Presidential Counsel na ni Pangulong Duterte na si Atty. Salvador Panelo. DCRD Sunshine Radio Report! Pagbagsak ng rebelding grupo sa bansa, panawagan sa laban kasama ang Bayan Prayer Rally. Ang detalye mula kay kapartner Creslin Catarong. Sa pamamagitan ng sigaw, sa pamamagitan ng kanta, ganyan ay dinaan ng mga Pilipinong nakiisa sa nasabing prayer rally ang kanilang pagtakwil sa teroristang grupong CPP-NPA na salot ng lipunan. Muli daw kasing nabuhay ang puwersa ng rebelding grupo sa ilalim ng Marcos administration. Si Kalolit, na dating kadre ng CPP-NPA, isa sa mga unang tumayo at nagsalita sa ika-6 na prayer rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Liwasang Bonifacio. 14 na taong gulang daw nang pumasok siya sa pagka-NPA sa Mindanao area hanggang sa humantong siya sa edad na 53. Ang nakapagbabago ng pananaw niya sa buhay ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa hinaba-haba po noon, ilan ba ang pinahama kong kapwa ko kabataan? Ilan ba ang sinira kong kinabukasan ng mga kabataan? Ilan ba ang sinira kong pamilya? Sa pagkakataong ito, uulit-ulitin kong sasabihin, kung hindi sa ating mahal na Pangulong PRRD, wala si Kalulit dito ngayon. Mahirap kalimutan yung mga nagawa ng ating dating Pangulo, na yung nagawa niya ay wala pang nakagawa ng kanyang ginawa. Anito, ang kanyang muling pagsasalita ay para ipaglaban ang mga kabataan sa ilalim ng Marcos administration. Akala ko ba kaya ka nagsurrender, mananahimik ka na? Ang sagot ko sa kanila, paano ako mananahimik kung ang gobyerno dati na niyakap ko, ngayon naman ay silang sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan? CPP, NPA, salot ng bayan! May sariling grupo ng akbayan. Sinabi naman ni Cap Peter Mutok, isa sa mga first generation cadres na nakikipag-alyansa ngayon ang grupong akbayan na pinangungunahan ni Senator Risa Ontiveros sa mga makakaliwang nasa Kamara para sirain si Pastor Apollo C. Kibuloy. At kung tutuusin, magkalaban sila. Subalit, for political expediency, kung inaakala nila na may pareho silang mapapala, at saka na lang sila magpapatayan, magkakampihan muna sila. At ngayon ay pansamantala silang nagsasama
nagkakampihan upang ibagsak, babuyin si Pastor Kibuloy. Samantala, isa sa mga pangako ni Marcos Jr. noon ay ang pagpapatuloy ng suporta sa NTF-ELCAC upang toldokan na ang insurhensya. Pero para sa dating tagapagsalita ng task force na si Dr. Lorraine Badoy, weak leader si Marcos pagdating sa paglaban sa insurhensya. Ano pa ang ibig sabihin? Pag meron kayong leader na mahina, wala siyang pakialam na may mga Keith Absalon na namatay. Hindi ko akalain nung kami ay nagsilbi sa National Task Force ELCAC na kung saan napabagsak natin ang CPP, NPA, NDF for the first time dahil sa Pangulo na yan. Hindi ko akalain na lalakas pa sila ulit dahil ang ipinangako ng Bongbong Marcos na ito ay itutuloy niya ang NTF-ELCAC. Pero ano ang nangyari? Pinsan niya mismo, ang speaker, ang bumubuhay at nagbibigay ng bilyon para na naman NTF-ELCAC ipaglaban! NTF-ELCAC ipaglaban! Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNA News. Hindi binigo at personal na nagtungo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Laban Kasama ang Bayan rally sa Liwasang Bonifacio, Manila. Ayon sa dating Pangulo, dapat proteksyonan ang konstitusyon dahil hindi na dapat pang palawigin ang kanilang termino sa pamamagitan ng charter change na una na anyang ginawa ng kanyang ama na si dating Pangulong Marcos Sr. Ipinangako rin ni Senator Robin Padilla na hindi niya iiwan si Pastor Apollo C. Kibuloy at patuloy nitong ipagtatanggol sa kabila ng mga pag-atake ngayon sa SMNI sa Kongreso. Ito rin ang inihayag ni Senator Bato de la Rosa. Anya, ang tunay na pagkakaibigan ay magdadamayan hindi lamang sa magandang panahon, kundi naging sa panahon na tulad ng ganito. Bagamat sinabi ni dating Pangulong Duterte na di pa panahon na magrally papuntang Malacanang, ngunit anya darating din ang laban na yan at nangako ito na hindi niya iiwan ang taong bayan dahil mahal niya ang mga Pilipino.